Hello po sa ating lahat. Joyan Montilla here. Kadadating ko lang kanina 6:22 p.m. sa Barangay Simsim, Calamba City, Laguna. Intense pa rin ang pagbabarker ko. Kahit kakarampot lang ang kinikita ko. Dahil lang dyan, kailangan pa rin ng target goal po natin ng 100 hanggang 200 pesos lang para makarating lang po ko sa LRT Buendia. Para lang po ito sa GC Ensemble. Yan, GC Ensemble po yan. GC Ensemble Sabat Kantata, mga kaibigan. Kasi Sabat Kantata, kailangan umaten po ako. Bilang pinsan po ako, ako po bilang pinsan ng mga member ng GC Ensemble. Okay? Eto, gusto na natin na, eto muna, gusto ko nang maging, eto, happy birthday muna kay Luis Emmanuel Credo. Pangalawang anak ni Ma'am Winona Credo. And happy birthday din kay Kuya Reynaldo Villanueva of Jack Kleiner. So mga kaibigan po, ito na tayo kakaano lang muna natin ng, syempre, eto po, may mula po kay Jaire Villar. Meron pong nagsabi na mga kumukontra sa kanya, another JFM like bus enthusiast. Alam mo na yon. So more of like CJ4. Ito yung response ni Jaire Villar from City of San Jose del Monte, Bulacan. Ang sabi po niya, even if mag-trash talk ka at sasabihin mo pa ako na, huwag natin sabihin yun. Ikaw yun, Brad. Hindi talaga nag-research, communicate with other bus enthusiasts and collaborating. Why sabihan mo kung medyo ano tayo, ito sa kanyang mga highlights ito, basahin ko lang muna, medyo may something talaga yung post ni Jaire Villar. Pero nakakabahala po ako niyan kasi sa puntong mangyari na medyo hindi maganda sa bus enthusiast and otherwise, kasi alam mo naman yun, kailangan, Jaire, ganito yun, Jaire, doble ingat ka at magdasal ka, doble ingat kasi maraming nakabantay sa'yo na medyo may something. Pero, yan, nag-join siya ng mga Facebook bus groups, lalo na yung PBPA. Yun, use it to learn from his mistakes. Ito yung mga bus critics, caption as far communicate and comments with other bus spotters, content creators, and others. Ito, may mga iba na sinabi niya before posting an unprofessional attitude. In every bus enthusiast reputation, also good and bad. Yan ang sinabi niya, it's moral of philosophy and logic. This is a reality. And even I played video games, watching YouTube and traveling. My reply, yan ang sabi niya, my caption, your caption is garbage. And you're not welcome. Even something to. Eto. Ang binasa ko lang yung kanyang Facebook bus groups na kanyang sinalihan. And yung kanyang mga, alam mo na yun, may patutsada naman po sa mga nakakasagupa niya. Pero abuti na lang ang inyong lingkod, hindi na po ako sumasali ni isang bus enthusiast groups, especially PBPA, Pinoy Bus Fanatic. Medyo sobrang magastos ang mga pamasahe. At pagdating naman ng taong 2012 at 2013, napilitan po kong manlimos para makasimba po ko ng araw ng Sabat. Ayan na naman tayo. Araw ng Sabat, isa din sa mga araw na dapat sana mag-enjoy. Yun nga lang, sa mga kagaya ko with autism, kailangan ako manlimos noong mga panahong yon. And may nakapansin po sa akin ng mga church members, especially
sa San Rafael SDA Church sa San Pablo City. Kinailangan ako magsimba doon. At especially, nakakatipid pa ako ng pamasahe. And then, binibigyan nila ako ng pamasahe, ng pangkain, sa tuwing walang potluck. Sa tuwing walang potluck ng first week of the month, fasting, saka hindi pwede sa mga awesome. Kaya, napilitan lang ako kumakain sa mga kainan na malapit sa kainan sa SM San Pablo. And maging, ayun, sa dumating ng panahon na nagkaroon ng branch ng Kenny Rogers and Wendy's na hindi ko pa gaano nasusubukan. Yun, sa pagkakataon nito, pero hindi natin so, let me tell about story. Ito na rin eh. Ako po bilang kaisa-isang Adventist and Calamba City resident na nakapagtapos ng Computer Secretarial Management sa Capellan Institute of Technology, San Pablo City Branch. Kaya ito po, sobrang proud po ako na makasama ko kayo, Mr. and Mrs. Capellan. Shout out din po. Sana po makapag-aral ako uli sa kalapit ding college sa San Pablo or maging sa public school. Baka, para makatipid lang kasi ako. Yan, para makatipid lang. Yan. Kasi, mahirap lang po talaga. Ang kaya ko lang ay makapag-barker din ako. At the same time, kailangan pa rin ako magtuloy-tuloy ng workouts kasi syempre, kailangan magtiis, kailangan makapag-tiyempo ng workout, lalo na yun sa balikat, lalo na po sa legs, and of course sa biceps. Sa back routine, wala pa kasi ako masyadong nose sa back exercise pamamagitan ng mga dumbbells. So, inaral ko pa yon sa panonood ko ng mga vlog ni Kuyang Ermigalio. Congratulations po kay Kuyang Ermigalio. Top 6 po siya sa Wolf Palomar Classic, Navotas Muscle Wars. Very impressive ang labanan siyempre sa open bodybuilding. Siyempre, congratulations po. Kahit nasa top 6 po kayo. And congratulations din sa mga men's physique at classic physique division champions. Sa mga nakaraan po sa KG Classic. And congratulations din kahit nasa podium finish po si Kuya B. And of course, sa men's physique po, yan, maraming salamat po. Kailangan magpaturo po ko ng mga kung ano po yung kinakain. Siyempre, sa hirap talaga ng buhay, kailangan po ko makapagbili po ko ng pagkain and supplements. Minimal lang po yung presyo ng supplements. Kailangan bumili pa po ako. Kailangan bibili ako ng supplements sa ng maliit lang po na halaga. Pero para hindi na pa. Kaya ito, sa mga balak pong lumuwas, piliin ninyo ang jackliner para masakyan ninyo. Papunta man kayo sa gym, sa eskwelahan, and sa Adventist Church na pinagsimba ninyo dahil sobrang laking tulong po na binigay po. Sobrang malaking tulong po itong jackliner para sa aming mga kabataan, sa mga kaibigan po, Young at Heart. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa jackliner. Shoutout muna kay Boss Jaime Chua and Boss Gerald Chua, kay Ma'am Aida Chua. Hopefully makita ko sila na in person sa birthday mismo ni Ma'am Aida Chua. And abangers muna na tayo. Ngayon, kailangan abangers po tayo. Siyempre, mas uunahin ko muna yung pagkain and neuro check-up and maintenance kasi kailangan muna ako ng mga requirements sa aking ni Sol and sa LGU ng Calamba. And makipag-ugnayan muna ako
sa Adventist Possibility Ministries, and sa pamunuan po ng Jackliner. Guys, sana makapagtrabaho po ako ng tagawalis para meron na akong income para makapagbayad po ako ng iba pang mga utilities. Pag nagtatawag po ako kasi nagtatawag pa rin ako ng pasahero as of now. Sa puntong yon ay hindi pa po ako walis po ako sa bus, kahit man lang sa Alabang, kahit man lang sa LRT, kahit man lang sa Cubao Camias. Sana naman, please, 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 kung nanood daw po si Kuyang Jun Okbanya, sana mapansin niyo ko para makapagwalis po ko ng mga bus ng Jackliner. Kahit man lang sa 8 oras, siyempre manggagaling pa ako ng Calamba. Papunta ng Camias, LRT o di kaya sa Alabang. Shout out sa Angelo's Barbershop. Yan, shout out po sa Adelaida Store and Pick and Save Mini Mart. Yan, shout out muna sa South Supermarket Calamba. And of course, sa Walter Bart Makiling para syempre sa mga items na binibili ko, especially chicken breast fillet and salmon, maging sa mga veggies at fruits. Yan, shoutout din po. Shoutout din po sa mga nagtitinda po ng pineapple at iba pang mga prutas sa Colette San Pablo. Yan, hanggang dito lang po ang ating kumustahan po. Shout out po kay Tita Vicky Barbosa. Okay lang po ako. Nandito lang po ako sa bahay. Nagpa-update lang muna ako for today. Kasi araw-araw ako nag-update habang ako nagbablog. Recorded pa lang po. Yan, Ruben Presilda. Kay Ate Winona Credo. Kay Kuyang Cleopas Padoy Credo, and of course sa mga church member, Love Ferreira, and of course Von Ferreira. Yan, shoutout din po sa lahat, maging kay Pastor Jomel Arsenal, ang kasalukuyang district pastor ng Metro San Pablo District 1. Nasana naman po sa mga clerk po na magkabilang kampo. Yan, shoutout muna sa Pasay Adventist Church and Manila Adventist College Church. Doon muna tayo mag-vlog para at least may pang take home po ko. Na kahit man lang, pamasahe man lang yan, o kahit man lang pamasahe at saka pangkain. Siyempre, mahirap talaga pag nagpapatlak po ng ibang mga tao, magpapatlak po doon kasi wala nang ulam ang maabot mo. Kaya, nagre-ready na ang inyong lingkod. Lalo na, sa mga kagayang kong with autism spectrum, at syempre naman po, at kailangan po natin ng ating vlog. Sa ating mga vlog po, kailangan po maging mahinahon po tayo. At syempre, ito po. At ito, gusto nang ipa-promote natin sa inyo ay Laguna Zone 2 Adventist Youth Fellowship and One Day League. Gaganapin po yon sa August 29 and 30 sa Lakeview SDA Church, Barangay San Lucas 2, San Pablo City, Laguna. Ano pang hinintayin ninyo? Mag-register na muna kayo bago mahuli ang lahat. Kaya po, yan, shout out muna tayo sa lahat po ng mga bus driver at konduktor sa Jackliner. At supportan ninyo ang aking mga ginagawa ko, mga personalized mug para sa aking mga proyekto sa pagbablog within the 7-day Adventist Church premises, at syempre po sa Jackliner at maging sa personal life ko as vlogger. Yan.
Sana sa susunod, gatasan na lang natin ng gatasan na lang natin ng ano. Sa August 29, gatasan na lang po natin ang Lakeview SDA Church para sa mga ganap po ng Youth Fellowship and One Day League. Kaya bago po yan, kailangan muna tayo mag-focus sa GC Ensemble, doon po sa GC Ensemble Sabat Cantata sa Manila Adventist College Church, mga kaibigan. Kaya para may pamasahe po ako, pabalik ng Kalamba. Konting tulong lang po ninyo sa akin yan, kasi siyempre magpakahirap ako mag-vlog para pagandahin po natin ang ating content. Well, maraming salamat po sa inyong lahat. Joyan Montilla here. Kailangan mo na ako kumain ng hapunan. Thank you. God bless all.